kami naghihirap. Asan ang katarungan ninyo? At itong puro impeachment, parang mahirap. Hindi na kami kumakain. Alas sa pesos na kami. Ay, Diyos ko, kaluoy mo. Ano kami naghihirap eh? Hindi na kami kumakain. Isang beses na lang kami kumakain eh. Isang beses ka na kumakain, mas pinili mo pa mag-rally. Sino na mo pa mag-rally kaysa maghanap buhay? Ano problema sa atin lahat? Sisi tayo sa gobyerno, wala sisi tayo sa gobyerno. Yan lang yung ginagawa natin lagi. Parang mahirap. Ang bigas tumaas. Ang gas tumaas. Hindi mo talaga naintindihan, ay. Ang bigas nagtaas. Ang bigas na, ang manggas nagmutaas. Panahon nga ni Duterte, tatay mo nga ng karaton gani. Wala kang gira noon, grabeng taas ang bilihin. Tapos ngayon magreklamo ka. O, reklamohin mo yung tatay mo na napirma ng train law. Isa yan sa nagpapahirap sa ating mga Pilipino. Ayan, sisihin mo tatay mo. Tatay mo pumirma ng excise tax not once but twice. Yung di puta, wala yung wala yung gira, pero nagpa-excise tax tatay mo. Yung tatay mo sisihin mo sa train law, te. Kung bakit siya nagpagawa-gawa ng train law. Kawawa nyo na. Saan na kami pupunta? Ito ang nangyayari sa buhay namin. Ayan talaga mangyayari sa buhay mo kasi mas inatupag mo pa ang mag-rally kaysa maghanap buhay. Yan talaga mangyayari sa buhay mo. Pati yung kahirapan mo isisi mula sa gobyerno. Marami tayong mga Pilipino dito, malam natin masisipag tayo. Pero ikaw mas inuna mo yung mag-rally. Tapos sisihin mo yung gobyerno na isang bisis ka na lang kumain. Bakit sa gobyerno ba yung kaldero mo? Sila pa may dala ng kaldero mo? Bakit ang panahon ng administrasyon ni Duterte, mayaman ka ba? Kung mayaman ka, bakit mahirap ka ngayon? Kung dati na mayaman ka, bakit ngayon patay gutom ka na? Ha? Bakit ngayon isang beses ka na lang kumain? Aminin natin sa hindi, nung panahon ni Duterte, naghihirap din tayo. Kala nyo naman maganda ang buhay mo ng panahon ni Duterte? At ang iba, wala na rin tahanan. So, smoke mo, unti-unti na inuubos ng mga bahay. Hindi ka? Wala daw bahay. Mag-apply ka dun sa pabahay ng Pangulo. Mag-apply ka. Bakit nung panahon ni Duterte may bahay ka? Kung may bahay ka ng panahon ni Duterte, bakit ngayon na panahon ng Administrasyon Marcos wala ka ng bahay? Nasaan ang bahay mo? Binigyan ka ba ng bahay ni Duterte noon? Sana sana? Kinukuha ng mga mayaman. Paano na kami kung ay impeachment? Putang ina yung buhay ko. Alam mo, tayo yung nilalakawan pero pinaglalaban mo pa. Impeachment! Hindi mo naiintindihan ang impeachment, eh. Binulat-lat ng mga bilyon-bilyong pera nila doon, oh. Mga transactions record nila, te. Sa AMLAC. Nanood ka ba? O baka sinunod mo yung 8 utos ng DDS na huwag manood ng impeachment ni Sara kaya hanggang ngayon wala kang alam? Kaninong nanay to pakiligpit na? Makain. Gusto ko, paano tayo? Sisigong ko. Sana parang gayahin na. At kailangan namin ng justisya. Ng maisok. Parang awa na na. Hirap na hirap kami. Kailangan daw nila ng hustisya. Bakit tinanaw ka ba? Kung nananawagan kayo ng hustisya para kay Duterte, marami din pong pamilyang mahihirap na Pilipino na kapwa mo Pilipino na naghahanap at naghihiling ng hustisya sa ginawa sa kanila nung panahon ng tatay mong kartonte. Naghihingi din sila ng hustisya kung saan dapat binigyan sana ng due process ang mga pamilya nilang pinagpapatay nung panahon ng tatay mo. May masama ba sa ginagawa nila? Kung ikaw sumisigaw ka ng hustisya para kay Duterte na hindi mo ka kaano-ano, na hindi ka nga kilala, how much more yung mga kababayan nating mahihirap na Pilipino na naghihingi ng hustisya? Naghihingi ka ng hustisya kasi mayaman si Duterte? Yung kapwa mong mahihirap na Pilipino, wala kang pakialam. Wala kang pakialam sa sinisigaw din nila ng hustisya. Doon ka kay Duterte kasi may 150 dyan sa rally. Sila nila po, itong puro korupsyon. Ang pera, tinatago lang, pero walang nakukulo, pero nakuha ng manggas. May nakukulong na, te. Pero kailangan na yung due process, te. Kailangan, te, may matibay na ebidensya kasi baka ang mangyari na naman, te, pag wala na si PBBM sa pwesto, te, palalayain na naman ang susunod na presidente. Kagaya ng ginawa ng tatay mong karton. Pinalaya yung mga planderer. Pinalaya niya yung mga nakakulong na kawatan. At kasi wala daw matibay na ebidensya laban sa kanila. O, diba? Kaya ang sabi ng Pangulong Marcos, kailangan ng may matibay na ebidensya para wala ng kawala ang mga kawatan. Ano gusto nyo? Madaliin natin, wala na namang due process, walang tamang ebidensya. Tapos pag susunod ng Duterte ang uupo, palalayain na naman ang mga kawatan. Hindi mo kilala kung sino pinalaya ni Duterte ng mga planderer. Ayan o, si Gloria, si Jinggoy Estrada, si Bong Revilla. Ayan mga planderer yan, pinalaya yan ng tatay mo. Imaginin mo, yung mga kawatan na
kami ba, makapunta namin pa, mga pagkain, mga kailangan kami napupunta para lang kami ba, makapunta namin pa, mga pagkain, mga kailangan namin. Puro Kung saan-saan na daw sila nagpupunta para lang mapunan ng pagkain nila, ibig sabihin sumasama ka kahit saan sang rally. Yan na lang ginagawa mo hanap buhay ang sumama sa rally. Ay may 150. Ate, sana wag mo naman ibenta yung dignidad mo at pagkatao mo sa kakarampot na pera, te. Ay alam mo, naghihirap, patuloy na naghihirap ang bansang Pilipinas dahil sa mga tao na binibenta nila ang kanilang dignidad para sa kakarampot na salapi.